Dito na kami nagkita sa Cebu. Dahil sa trabaho, siya yung yung katulong doon sa may-ari ng bahay. So nung nagkakilala kami, masungit pa nga dati. Kaya ko, kahit yung tuwalya niya ayaw pahawak eh. Madaanan lang, ayaw, galit na eh. Kung ano yung ayaw niya, yun lang gagawin ko ulit parati. Hanggang siguro, nasubura na sa kulit. Yeah. Wala na, naging okay na. Kahit talagang mga problema, lang, pag-usapan lang talaga. Hindi na abutin pa ng bukas kung mag-aaway man, hanggang gayon lang na araw. Ano po ang nagpatatag po sa inyong dalawa? Away. Madalas po ang nagiging problema ng mag-asawa? Ako sa amin, wala naman talaga. Yun talagang kapos talaga sa Minsan, pera. pera po. Ilan po ang anak po ninyo? Yan lang po, isa. Isa lang. Yung kaka-birthday lang, 27. Wow. Kailan pa po kayo huling nag-date? Hindi naman kami nagdidit. Wala po, hindi. Wala uso dit sa amin. Kaya kapag kasama talaga yung anak namin, kung magpasyal-pasyal. Kailan mo siya huling binigyan ng bulaklak? Wala din. Wala Pag eh. Valentine's Day, ano ang ginagawa ninyo? Wala lang. Wala lang. Ay. Lang, normal lang talaga na Nagkaroon din po ba kayo ng sitwasyon, sir, na nahirapan po kayong dalawa? Ma'am, kasi ito sila, mga sakitin, mga madalas na, sakit. Kaya doon kami na gipit. Kaya mas tinitiis ko yung mahal na renta kasi malapit sa hospital. Ano po ba may karamdaman din po sa inyo? Yung yung isang ina-atake, yung anxiety. Tapos may maintenance pa siya sa breast niya. Minomonitor. Tapos may na-opera na nga yan sa breast. Kamusta po kayo, ma'am? Okay naman po, ma'am, kahit nahirapan minsan umatake yung anxiety ko. Kakaisip kung baka na itong sakit ko sa breast po. Message ko po sa iyo, Han. Salamat po sa good provider po. Tapos maraming salamat sa pagmamahal sa anak namin. Yan lang po. Di man ako perfect na na tatay. Pero ginagawa ko naman yung kaya ko. Yung responsibilidad ko ba bilang tatay, bilang asawa. Pangarap ko yung anak ko maganda yung niya, magiging future. Sa Maynila po kami nagkakilala dati sa isang perya po. Parang hulog-hulog na binching ko sa mga panggatas. Akala niya ko dati may asawa na ako. Kaya di niya po ako pinapansin. Sakto po yung papa niya po, driver po siya ng jeep ng boss ko. Doon po kami nagkakilala. Boss ko po, ako kumukuha ng boundary sa papa niya. Kaya doon po sabi ko, bisitahin ko si Tito Alan. Sabi ko, para sakto mabisita ko rin si Karen. Ito, pwede to. Sabi ko, baka ito na yung future wife ko. Ganun po. Akala ko po kasi noon may anak na po siya. Sabi ko, wala to, ayoko. Kasi may anak na to, may asawa na to. Tapos, yun po parang hanggang po sa nagka-add na po sa Facebook. Po siya, syempre gwapo. Tapos po siya, matulungin po, ganyan po. Sa unang-una po, yung pagkamaldita niya, natural po. Yan po, minsan pag may time po na gusto kong uminom ng alak po, pero minsan lang naman po, sasabihin niya, lagi ka na lang umiinom. Anong lagi Minsan nga, 3 times a week, 1 times a week, minsan po, pag masaming pakiramdam ko doon, nagagalit sa akin kasi imbes na pambili na lang ng gamot, yung iinom mo pa. Pero sa tropa lang po sa mga barkada. Puro barkada lang inuuna mo, ganyan. Ang gusto niya lang yung alagaan ko yung sarili ko. Doon ko rin po naramdaman yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagmamaldita niya sa akin. May mga pagsubok po ba na dumaan po sa buhay po ninyo? Meron po. Yung pangatlong anak ko po, yun, hindi pa po siya parang nabinyagan. And then pag nagkakasakit po siya, nilalagnat, kinukumbulsyon po siya. Grabe po yung kumbulsyon, yung parang naninigas yung mong katawan niya, tapos mapapasabi ka na lang, Lord, please, wag mong kunin. Ano po ang trabaho ninyo, sir? Sa ngayon po ay, pahinante po ako sa isang hardware po. Pag walang pera, walang kita, paano yung pagkain ng mga bata? Yun po, kung ano po yung meron sa yung pinagkakasya na lang po.
Pinagsasalo-saluhan, ganyan. Minsan po, nasubukan po namin maglugaw lang. Tapos lagyan asukal, asin. Mapapaluhan na lang po ako sa mga bata na gano'n. Hindi ito yung gusto kong mangyari sa mga anak ko, sa pamilya ko. Sabi. Parang tinutusok yung puso ko na parang ginulo ko lang ang buhay ni Karen, sabi ko gano'n. Parang sinisisi ko yung sarili ko na ganyan. Sabi ko, parang ginulo ko lang yung buhay niya, tapos ganito yung buhay na may bibigay ko sa kanya. Ganun po yung naging kaya pinagsisikipan ko po lalo na magtrabaho kahit pagod. Kaya lang po kasi iniisip ko na lang po yung mga bata. May pagkakataon, sir, napapagod ka din. Meron din po, kaso hindi ko lang po talaga pinapahalata sa kanila kasi ako po yung pagsimula ng kahinaan nila. Gusto ko po makita nila na kaya ko to. Ayan, kahit sa loob-loob ko po, talagang pagod na pero kinakaya lang po. Minsan po iniisip ko na lang na may pagkakataon po talaga na nagsisi ako kung bakit na kilala ko po siya. Ganyan po na Pero minsan na iisip ko rin na parang sa galit ko po na ganyan uwi siya na walang pangdala. Salamat kasi kahit pagod ka na, kahit nahihirapan ka na, gumagawa ka pa rin ng paraan para sa atin, para sa amin, ng mga anak mo. Mahal na mahal kita. Sa loob ng 11 years o 11 taon, hindi mo ako pinabayaan, inalalayan mo ako lagi. Kung minsan, may mga problema na hindi natin pwedeng tulugan o palipasin ng gabi na hindi naaayos. Yun yung pinaka-the best way para sa'yo. Na hindi ka pumapayag na yung buong gabi na yun na hindi matapos yung problema. Nagkakilala kami, ma'am, sa isang binyag ng anak ng kaibigan namin po. Masaya siyang kausap, actually. Tapos nakikinig siya sa akin. Kasi ako matabian. Matabian. Ano po siya, ma'am, responsible person po siya, ma'am. Mapagmahal sa pamilya niya. Sa pagsasama po ninyo, Sir Archie, ano ang natutunan mo? Pasensya. Kasi madali akong masuko eh. Magalit. Ayun. Hindi ka naman pwedeng palaging magalit kasi maghiwalay kayo. Ayun, natutunan ko na rin. Same lang yan, yung dapat mahaba yung pasensya, and then dapat hindi lang yung sarili mong iniisip mo, dapat makinig ka din sa sa partner mo. Sa tingin po ninyo, ma'am, ano ang sikreto para humaba ang relasyon? Dapat po, ma'am, magkaintindihan kayong dalawa. Dapat din po, love nyo yung isa't isa. May anak po kayo? Meron. Ilan po, ma'am? Isa po. Ano yung pinakabagay na hindi mo makakalimutan pag naaalala mo si Sir Archie? Siguro, ma'am, yung nagsama kami na sobrang hirap namin. Ano po ang nangyari? Basta nung nangyari yun, kakain na lang ako ng kamay para lang makaano siya. Eskwela siya. Kasi papunta siya ng Japan noon eh. Tapos wala kami kwarta. Ako, nag-duty na rin. Magbaktas na lang papuntang IT Park. Tapos yung pera ko, ibigay ko na lang sa kanya para may pamiliti papuntang school. May pagkakataon ba, ma'am, na pati pagkain, inuutang niya na? Siya na lang yung kakain ng ulam, tapos ako kamay na lang yung ulam. Salamat sa pagsabot mo sa akin. Tapos pag-alaga sa amin ng anak natin. And I love you. Doon po kami nagkakilala sa Toledo, doon sa bahay ng lola ko. Hanggat sa nag-aasawa na kami, mabait po kasi siya, tas matulungin po sa bahay. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na barumbado. Sa pagsasama po ninyo, kamusta po ang buhay po ninyo, ma'am? Minsan po mahirap po, minsan masaya, pero nandyan po kasi yung Panginoon sa amin, kaya kaya namin bumangon po. Marami pong pangsubok mo. Yung wala kang makain, wala kang mabili na gatas ng anak mo. Kasi sa sobrang hirap ng buhay. Ano po ang trabaho ni Sir? Namamasura lang po kami, ma'am. Minsan, nagmamanikya po ako dito. Magkano kinikita mo, ma'am, sa kawamasura? Minsan may 200, 300, pinakamalaki na po yung 500.
May pagkakataon po ba na hindi po sapat yung kinita niyo sa isang araw? Opo, ma'am. Kahit ano nga po, kahit pang bigas nga po, minsan hindi po namin maano kasi minsan may mauuna pong kumuha ng basura. Hindi namin maabutan. Kaya minsan 50 lang mauuwi namin. Paano pa pagkain ng mga bata? Minsan hihingi na lang po ako dyan sa mama ko, minsan sa kapitbahay namin. Ano pangarap po ma'am para sa inyong pamilya? Gusto ko po sana yung makatrabaho lang po ako ng at siya, makatrabaho siya para may pangtustos po, para po makapag-aral yung anak ko. Sabi po nila may pera sa basura. Anong masasabi niyo po dito? Meron po, makakayanan din namin yung makakuha din kami ng pangkain, minsan pang school ng mga bata. Tuwing gabi, iiyak ako dahil sa sobrang hirap po. Yung iisipin mo bukas wala na makain, walang lulutuin. Sabi ko, kakayanin ko to kasi may anak ako. Hindi ako pwede mawala ng pag-asa po. Nananalig lang po talaga kami sa Panginoon. Gaano niyo ma'am kamahal si Sir Jerome? Sobra. Sa kuan man. Sobrang mahal po. Sa mo drive sa ko sidlain to sikad ng tindak. Ang sayo sidlain mo contraction. Ikaw. Contraction worker ba. So maliban po sa basura, kayo po ay sa construction din. Tapos na sidlain sa sahay dili ng permanente. Yeah. Drive sikad. Namamasada rin po kayo. Papasalamat ako sa iyo kasi sobrang bait mo, matulungin ka kahit sobrang hirap. Kinakaya mo pa rin yung pamilya na. Salamat ako niya mga kuan. Iya kong kuan asawa ko niya. Kami duha kuan nag-ipon may kuan sa mini kuan ba pamilya min duha. Nay, paano kayo nagkakilala ni Tatay Ambrosio? Sa Baylihan. Okay. Sa Bailin sa Mindanao. Sa Mindanao. Sayaw-sayaw ba? Doon kami nakilala. Ay magkalapit ng bahay namin. Purok 3. Yung ila sa mataas, yung sa mababa. Yung balahay namin. Nakita mo siya sumasayaw. Sayaw. Anong Yung nakita mo? masayaw sa yung sweet music. Kaganon. Sweet music. Na makilala naman kung wala pa sa Baylihan. Makilala na kami dito. Naliligaw ako sa ilang bahay. Pinupuntahan ka na niya, nanay. Oo, pinumuntahan niya ako. Anong nagustuhan mo sa kanya? Iwan ko, basta yun lang. Kanang, Ay, maglulupa lang. nang Kami ligaw siya sa maglulupa. akin. Then kanang ang trabaho niya kasi Mag-araro. Pagtanim ng mais. Magsasakaan na, kanang, basta kanang, mabait siya. Siya ito bibilin sa bahay, magluluto ng pagkain para guguna lang yung mama at papa. Pag-uli na yan, na mayroon ng luto, kain. Maglalaba, siya maglalaba. Magluto, pag malaki na siya. Ilan po ang anak niyo po, nay? 2. 6. Ang isa yung bunsong, yung panganay, Patay na. tayo na. Lahat po may pamilya na. Lahat may pamilya. 6 na ito, itong bata ko dito. Sa pagsasama po ninyo, nag-aaway po ba kayo? Mayroong away. Pero hindi yung sagit-sagit. Ganun boses lang. Istorya lang. Hindi, mahina lang kasi Mahina lang. yung may mga bata, may ba. Ano po ang madalas na pinag-aawayan po ninyo? Mga mga financial, Pera. kasi mahirap lang kami niya. Gaano niyo po kamahal si tatay? Sobra. Sobra. Kasi pag hindi talaga mahal ang asawa, iwanan, di ba? Hindi Pero po ako mamububog. hindi Hindi. Wala. Hindi Hindi po kayo mamububog. sinasaktan ni nanay. Bawal. Bawal sa amin. Kasi yung magsalita ko, pero doon lang. Pero hindi naman namin kuan kasi may mga anak na kami. Hanggang saan ang kaya mo ibigay, nay, para sa iyong asawa? Hanggang mga matay. Lahat ng hirap po naranasan po ninyo. Oo. Yung yung kanin, binigyan namin ng tubig, then lagyan ng asin. Asin. Yun. Sa amin, Lanao. Para din sa Cebu, sa Toledo, hindi na. Ang mo ko kamahal. Mahal na mahal. So sa akong ikasultian niya,
padayon lang yun, bisan pobre, Bisaya basta, lang. ano, kahit basta magsama lang kami. Kasi masaya naman, bahala, walang Bahala mahirap ng- lang ang buhay. bahala ng walang pera. Kasi masaya naman ang mga anak namin. Sabi sa mga anak namin, bahala kung mahirap tayo, basta sasama pa rin. Buo pa rin ang pamilya. Nag-apply ako ng tindera. Siya yung amo ko. Mga installer ng PC. Okay. Kinuha mo siyang tindera. Kamusta naman siya bilang tindera sa'yo? Medyo taranta pa noon. Hindi ko Oo, kasi pa alam. taga-probinsya na first time kong mag-ano sa Cebu, sa city. Kaya dun, sabi ko. Pero maganda naman yun na mga ilang days na naman ako na natutunan ko din yung mga process. Na yun. Paano mo nagustuhan si Sir Rakib? Sabi nga nila, love is blind. Hindi totoo yan, ma'am. Bakit, sir? Guwapo ako marami. Yung hinahanap ko kaya isang babae, yung mahinhin, saka mabait. Pero hindi ko pa alam sa oras na iyon. Sabi ko sa sarili ko, malalaman ko lang pag kami na talaga. Nung nakilala mo na siya, anong masasabi mo? Ganun ba siya? Oh, ganun yung tingin ko sa kanya. Yung tingin ako sa mukha kasi at saka yung pananalita. Yun, nakita ko sa kanya yun, tsaka sabi ko na subukan ko na lang. Pero hindi naman ako nagkamali siguro. Ano po ang natutunan niyo, ma'am, sa relasyon? Sa pagsasama po ninyo ng mahabang panahon? Hindi naman tayo perfect. Nagkakamali din siya. Ako din nagkakamali. Siguro, kung may mga pagkakamali, hindi magdesisyon kaagad. Siyempre, pag galit ka, gusto mo makipaghiwalayan. Parang magdesisyon ka agad. Kasi yung galit kasi bukas, pwedeng mawala. Pero yung salita na binitawan mo, hindi mo na yun mababawi. Ilan po ang anak niyo, ma'am? 3 po. Dumaan din po ba kayo sa pagsubok bilang mag-asawa? Yes po. Lalo na yung pandemic. Duman kami dun sa pagsubok. Kami. Parang yung ipon namin na unti-unting nauubos. Wala kaming pwesto. Kasi yung pwesto, mahal din yung rent eh. Ngayon, sir, anong pinagkakaabalahan niyo ngayon? Yun lang, yung alam ko lang, yung pagiging technician ko. Hindi ko naman kayang magtrabaho nang hindi ko alam. Kamusta naman po ang kita, sir, sa pagiging technician? Kung sarili mo talaga yung pwestuhan, kikita ka talaga. Pero pag hindi mo sarili, May ka-share ka kasi parang porsyento lang parang yun sa kanya. pangkain lang ganyan. 60-40. Haba po ng inyong relasyon, may nakapag-date na po ba kayo na dalawa lang po kayo? Wala? First time. Sinabi ko yan sa video, yung in-comment ko. Sana pumapili kami kasi first time namin itong date na kami lang dalawa. Challenging pa yung... Kasi po ma'am, Bakit, sir? Ba't hindi mo dinidate? kasi po ma'am, So, tanungin mo na. parang boring kasi ako. KJ siya. Ayun na yung mga... Kasi hindi ko yung Muslim siya, life mami. Na lang ako, dahil Muslim din ako, yun. Umiiwas ako minsan sa mga ganun. Hindi siya nananakit. Yun po. Maalaga siya sa mga anak. Basta Provider. mga bata talaga na pag nagkasakit yung mga bata, parang na siya. Yun talaga. Tapos, okay kasi siya sa pamilya ko. Tanggap din siya sa pamilya ko. Kaya gano'n. Ngayon naman, nasa Cebu na tayo para dalhin ang Hakot Challenge Valentine's Day Edition. Nandog sa atin na Senator Raffy Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Siyempre, 6 winners po, 3 minutes each. At siyempre, dahil Valentine's Day Edition, ang mga contestants po natin ay mga mag-asawa. So, ang last minute po nila ay mga asawa po nila ang tutulong sa kanila humakot. Thank you so much. Ilalagay ko muna dun sa bahay. Okay, madam, in 3, 2, 1, go!
Congratulations po. Go! Go! Tablet! Ayan po. So, congratulations po, nanay. Yes. Go! Cellphone. Ayan, congratulations po. Go! Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Ang nag-iisang pambansang sumbong. Hello po, ayan. So, kaya po ako nandito. Bili ni Idol Rafi at ni Congresswoman Jocelyn na dapat complete package ang Valentine's. So, naganda rin sila Idol Rafi at Congresswoman ng flowers. Ayan, thank you. Again, congratulations dahil kayong mga naging lucky winners ng Hakot Challenge. And again, happy Valentine's. Isang taong hindi ka iiwanan, basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong